Yan, so what's up mga farmers? Welcome back to my channel, Search the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's video mga farmers, sa vlog na to ay pag-usapan po natin at ibabahagi ko po sa inyo kung paano mag-install ng isang napakatibay ngunit napakatipid na balag at trellis ng ating ampalaya. Okay? Ngunit bago po ang lahat mga farmers, shout out muna sa ating mga tagpagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors in ampalaya farming. Shout out agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy. At the same time shout out agaw Pino Uyanggorin Kaminadi. At of course shout out din sa isang ting idol na ampalaya farmers din. Shout out Farmer Montijo. Okay? So, and of course, shout out also sa ating kaibigan mula sa Persian Gulf, Qatar. Shout out Idol Aquarus. At the same time, shout out Lakas ng Negros TV. And of course, shout out also sa ating kaibigan mula sa Antique. Shout out Salvador Farmers. And also, shout out sa ating kaibigan mula sa Puerto Princesa, Palawan. Rose R. Galvan. At the same time, shout out din sa ating kaibigan mula sa Barangay San Antonio, Southern Leyte. Shout out Jojo the Farmer. And of course, Sarge TV, Kaparmer Pilot. At the same time, shout out Boss Ayan Vlogs ng Kagay, Sibungas, Cebu. And also, shout out Pagoy TV. At the same time, shout out sa ating kaibigan, mga supporter mula dyan sa Duguan, Sibungas, Cebu. Most especially sa Redondo family, kay Lolo Alberto Redondo, shout out. Lola Joy Redondo, shout out. At the same time, shout out Ate Tisa Sordilia, Ate Ivy Sevilla, at the same time Ate Janice Francisco. So shout out po sa inyong lahat. At the same time, shout out Pete Andro Sevilla. At sa hindi po natin nabanggit, shout out sa inyong lahat. And also, di ko makakalimutan, shout out Sir Jonathan Dumanyais. At the same time, shout out The Oracle Channel, kay Ate Josefina Adams. At the same time, sa lahat po nang hindi pa natin na shout out sa mga kaibigan natin sa YouTube. So maraming salamat pala at tayo ay umabot na ng 2,000 subscribers. So thank you so much sa walang sawang suporta dito sa channel ni Search the Farmer. Okay, so ngayon mga farmers, dadako na tayo sa ating topic para po ay ma-share ko na sa inyo, may babahagi at baka sakali ay makakuha kayo ng ideya at kaalaman kung paano po mag-install ng tipid ngunit napakatibay na balag at trellis ng ating ampalaya. So tara na. Yan, so welcome back to my channel, Search the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So for today's vlog mga farmers ay pag-usapan po natin ang sikreto kung bakit naging ganito ang aking setup sa ampalaya. At yun po ay ang pag-install ng napakatipid ngunit napakatibay na balag at trellis ng ating ampalaya. So yan po ang aking ibabahagi sa vlog na ito mga farmers, kaya samahan niyo po ako. Okay, so tara, bababa tayo at tingnan natin mga farmers. Okay, so ang gusto kong area mga farmers na ibabahagi sa inyo ay doon banda, kasi nandun yung mas klaro na spot kung saan mapagsimula natin yung pag-explain ng ating topic. Okay, so ngayon nasa gitna tayo ng ating ampalaya, no? Nasa tabla tayo mga farmers. Yung tabla natin is almost 7 meters to mga farmers, yung tabla na to. Okay, tiya mayong hapon ya. Oh, vlog ko gamay.
Oh, gyud. Nay gamay, may na lang. Oh. Okay mga ka-farmers, so back to our topic, no? Shoutout pala kay Tia Mulita, dumaan dito sa ating ampalayahan. Okay, so dito tayo magsisimula mga farmers. So question, paano mag-install ng napakatipid ngunit napakatibay na balag at trellis ng ating ampalaya. Okay. So dito sisimulan natin dito mga farmers. Unang-una mga farmers, in order to have a strong foundation of our ampalaya, kailangan natin, based on my experience, ang ginamit ko mga farmers na balag ay ito, kawayan. Yung kawayan mga farmers na gamit ko dito sa first or parang mother post ng ating plot is guod, no, sa Bisaya. Ano ba ang Tagalog sa guod? So yan. Ito ay kawayan. Ito yung pinaka malapit sa ulo ng kawayan mga farmers, kasi doon ang part na talagang napakatibay mga farmers. Yan, kawayan. So hanggang doon sa pinakadulo mga farmers, merong kawayan yan. And then yung sikreto sa pagkuha ng distance mga farmers sa ating placement sa ating mga poste na kawayan ay dapat magsisimula ka sa gitna talaga. Okay? So dito yung gitna mga ka-farmers ng aking poste, mga balag natin ito. Kawayan. Dito, ito yung palatandaan na ito yung sintro mga ka-farmers. Yan. Tumama. Tapos yung kabila nito mga farmers, nandoon sa kabila, ito yung linsa ko mga farmers para makuha ko yung sintro. Tapos dyan ako nagsimula papunta doon 3 meters sa isang kawayan. Mula dyan papunta dito 3 meters. So bawat poste ay 3 meters ang distance mga farmers. So balik tayo, ano? Dito. So yun, so isa sa sikreto sa isang matipid ngunit matibay na balag ay paggamit ng guod, no? Dapat merong dalawang guod mga farmers, mother post dito sa pinakauna at doon sa pinakahuli mga farmers. Okay, then next na sikreto mga farmers para magkaroon ng matipid at napakatibay na balag at trellis ay itong banting. Okay? Dito mga farmers. So yung banting natin ay nakabit dito. Ikinabit natin dito sa ating mother post. Okay? Yan. So ang ginamit natin mga farmers is twine, 4-ply twine mga farmers, tapos doble, no? Times 2 natin mga farmers. Kung makikita ninyo, ito ang twine connected doon sa mother post papunta dito sa banting. At yung banting natin, very resourceful. Kumamit po tayo ng gulong. Used tires mga farmers ng mga motorsiklo. Yan. Okay? So, bakit ito ang gamit ko mga farmers instead of using other materials like tie wires, yung alambre na numero 10 or 12 ba yun? Gumamit ako ng kanang mga farmers ng banana twine kasi mas barato ang presyo mga farmers. So this is only 230 per bundle mga farmers. Okay? Tapos mataas na. Okay? Yan ang isa sa nagpapatipid sa ating banting at saka sa trellis at balag na ating ampalaya. Okay? At the same time mga farmers, ito mula dito sa gulong banting, connected din to doon. Yan, kikita nyo. Ano din yan? Dalawa pa rin. Dalawang 4-ply twines. Connected yan dito sa kabilang gulong. Yan. Para mas magiging talaga matibay mga farmers. Ganyan.
Tapos yan ulit dito. Dito. Ganyan. So ganyan ang sit up mga farmers. Yan o. Natin. Ayan. Okay. Tapos dito naman sa trellis natin mga farmers, still ang gamit natin is 4-ply twine pa rin, ganyan. Sa main line. So horizontal tsaka vertical lines mga farmers. So mula dito sa banting, yan, gulong gamit natin papunta dito sa mother post natin. Connected na yan doon sa pinakadulo mga farmers na poste. And this double twine pa rin mga farmers, like this one. Bakit double twine? Kasi paniniguro na hindi maputol. Kasi mabigat, especially pag may bunga na yung ating mga ampalaya, mabigat na. Okay? Yan, mag-harvest tayo bukas. Third harvest natin bukas kasi malalaki na rin. Oh. Nag-harvest tayo kahapon, bukas harvest na naman tayo. Yan, lalaki na rin. Oh. Okay, so ganyan mga farmers. Now ngayon mga farmers, trellis, no? Speaking of trellis, kasi part ng ating discussion. So, kung makikita nyo mga farmers, bawat poste natin, yan, lahat ng yan ay connected with 4-ply twines na double. So, this one. Yan, so, double yan mga farmers. Kasi main line to mga farmers, double. So, yan, connected yan dito sa isa. Yan, hanggang doon din sa kabila. Connected yan mga farmers, round hanggang doon. Tapos lahat ng plot natin mga farmers, ganito ang setup. So merong bawat poste ay merong twine na 4-ply tapos double. So ibig sabihin mahuhulog na 8-ply na yung gamit natin. So ano ba ang trellis na gamit natin? Iba-iba ang trellis kasi mga farmers. So ang trellis na ginamit natin mga farmers is yung DIY diamond trellis. So kung makikita nyo mga farmers, yan ang mga trellis natin, diamond DIY trellis, ganyan. So dito tayo mas nakakatipid mga farmers sa DIY diamond trellis, kasi mula dito sa dingding hanggang dito sa atip ay gamit natin DIY diamond trellis, kung saan ang ginamit natin sa paggawa ng DIY diamond trellis ay yung astrobag na flat tape mga ka-farmers. So ganito, yan, astrobag na flat tape. So bakit napili kong astrobag na plastic yung gagamitin mga ka-farmers? Kasi unang-una, we will consider the costing of the product, no? Sa gagamitin natin. Kasi ngayon, merong nauso ngayon yung ready-made na trellis. Wherein, ano siya, nylon. Tapos, idiretso na lang dito, install. Mahal yun eh. Hindi ko tansya kung I'm not really sure with the price, pero mahal talaga. Baka 200 plus siguro per ano yun, per bundle. Ilang meters lang yun. Samantalang ito mga farmers, yung buong area ko mga farmers, ang nagamit ko lang dito is dalawang bundle ng flat tape na astrobag. Ito, malaki na tong area ko, 306 na puno ng ating ampalaya, pero dalawang astrobag lang yung nagamit natin sa pag-install. Kaya napakatipid, 230 pesos lang per bundle. So meaning, sa buong area ko, in terms of DIY diamond trellis, yung gasto lang natin is only 560 pesos. Kaya napakatipid talaga mga farmers. Tapos matibay pa. Yan. Ganyan mga farmers yung ating DIY diamond trellis. Don't worry mga farmers, kung makikita nyo dito. Okay, dito mga farmers, meron akong dito sa pinaka last na mga poste mga farmers. Yan yung last ano natin, flat. So yung mga ampalaya natin is aakyat yan dito sa atip, papunta dito, hanggang dito pa yan.
Itong itinira ko mga farmers, dito ako magdi-demo kung paano mag-install ng DIY diamond trellis. Dito sa atip at dito sa dingding. Gagawa ako dito mga farmers for demonstration purposes kung paano po mag-install ng DIY diamond trellis. So ito mga poste na to mga farmers hanggang doon, mga kawayan. Ito ang nagpapatibay din sa bandang ito mga farmers dito hanggang doon sa kabila. Yan, sa kabila yan. Kasi connected din yan dito. Yan. So meron ding banting. Yan, gulong. So connected to doon mga farmers hanggang doon sa pinaka last na poste natin doon sa kabila. Yan. Dito rin mga farmers, kung makikita nyo, meron yan lahat. Yan. Meron yan lahat. Yan ang kumbaga ito ang bida sa pag-aampalaya mga farmers, aside sa management natin. Kasi ang kailangan sa ampalaya mga farmers, especially pag bumunga na, kailangan matibay talaga yung balag at saka trellis. Ganito. So ito, gulong ang ginamit ko mga farmers, kasi yung gulong kahit merong mga anay sa ilalim ay hindi po yan madi-destroy kasi gulong yan. Yan, matibay talaga yan mga farmers. Tapos itong gulong mga farmers, hindi na to bibilhin eh. Marami na yung mga vulcanizing shop pinamimigay nila. Ito binigay lang sa akin to. Shout out pala kay Kuya Noli Lasaga, no? Sa lungsod ng Sibunga. So ganyan mga farmers, yung ating pagmumukha ng ating ampalayahan ngayon. Tingnan mo, laki ng area na yan. Tapos yung gasto sa Astrobag na flat tape is only 560 pesos. Ganyan. So dapat sa pag ampalaya mga farmers or any form of gardening, tingnan natin yung mga materyales na gagamitin natin kung saan tayo ay nakakatipid. Sa pamaraan nakatipid tayo, ngunit nakapagbigay po ng matibay at kanang very productive gardening. Ganyan. Tapos dito, yan Tapos dito, connected yan dito mga farmers. Pero dito, grabe ang lubi na mga farmers, nasa puno ng lubi. Ganyan. Ganyan ang ginawa ko mga farmers. Okay, so ito yung sa kabila. Yan. Tapos dito naman, yan. Tingnan nyo naman, the magic of DIY diamond trellis mga farmers, ang ganda. Okay. Ganyan Ito yung sa kabila. Yan dalawang pa rin mga farmers. Ganyan. Yan. 'Di ba? Ang galing DIY diamond trellis yan. Don't worry mga farmers, gagawa tayo ng vlog kung paano mag-install ng diamond trellis. Yan. Doble, 4 flight winds. Yan, gulong. Okay? So ganyan yung ating setup mga farmers sa ating balag at trellis. Yan. So guod. Gamit natin kawayan. Dito guod. Yan. Na to dito sa kabilang portion na sa baba. Yan. Connected din doon sa ating dito nga mga farmers, hindi pa ako kumpleto. Hindi pa ako nakapaglagay ng dito ng twine papunta doon sa kabilang gulong banting natin pero ito meron na hindi pa natapos mga farmers. Bakit merong ganito mga farmers? Kasi ito din ang sasalo sa bigat pag pupunta na dyan sa gitna yung ating mga ampalaya. So dito natin itatali ganyan, tapos connected siya doon para hila niya ganyan. So meaning pag mabigat yung mga ampalaya doon, may kasangga siya para hindi talaga walang chance na maputol at saka mabagsak. So ganyan mga farmers, there is really a technique yung para matatawag natin na ampalaya engineering, kung paano mag-install talaga ng balag at trellis. Ganyan mga farmers. I hope meron kayong na kuhang ideya kung ano-ano at paano po mag-install ng matipid na
trilis at balag ngunit matibay. Okay. So yun po mga farmers, maraming salamat. At yun po ang aking topic sa araw na to mga farmers. Hopefully meron tayong nakuhang kaalaman, ideya na pwede nating kopyahin kapag sakali tayo ay magkakaroon ng interest pag-aampalaya. Okay now, so once again, this is Sir Chad the Farmer, ang gurong magsasaka ng Bunga Cebu, Philippines. Maraming salamat po. Ingat kayong lahat. Bye bye and happy farming.